Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. JDB po ulit ang inyong ubang lingkod. Pag-usapan natin saglit itong si Mel Robles. Naalala ko lang ito kaya bigla akong kinalkal. Kasi naikumpara ko dito kay Colonel Garma. Hindi ho ba si Colonel Garma, yung iniimbestigahan ngayon sa Kongreso, sa Quadcom, ay naging general manager nitong PCSO. Nung panahon ni Garma, na narinig ko ron sa nakaraang Quadcom hearing, palugi ng palugi yung nangyayari diyan sa PCSO. Pero yung mga pasugalan ng gobyerno, parami ng parami. Kumbaga, tinatay nila yung mga pasugal ng gobyerno ng minanan nila sa panahon ni Pinoy. Now, nung panahon nila, na kunwari, malinis ng gobyerno, ayaw ng pasugalan, di ba? Tapos ayaw ng droga, ganyan. Yun pala, meron lang silang mga naiisip na pamalit. Okay. Siyempre, patayin mo na yung mga dating pasugalan, wala na yung mga kwenta ng mga lisensya ng mga yon, create tayo ng bago, so mga tropa-tropa natin ang makikinabang naman. So, ganon. Now, kung nung panahon po ni Duterte, nagkakalugi-lugi ho ang PCSO. And I heard nga dati na isasarado na lang ang PCSO. Yun pala, kaya isasarado kasi maraming mga lihim ng mga kabulastugan ang nabubunyag. Ngayon, yung napatay na lalaki, si Barayuga, di ba binanggit ko na sa inyo kanina, ano ba yung mga nagawa niya roon? Di ba? So, na-introduce niya yung isang auditing system na kung saan natuklasan yung supposed to be na nare-remit na kaperahan sa mga operator, sa regulator sa PCSO, hindi ho nakakarating, bagkus nakakangkong. Now, para pagtakpan, nagkakasuhulan na lamang daw sa mga opisyalis ng PCSO. Okay. At sila nga dyan nagkakagulo-gulo. Diba? At nagwawala rin si Sandra Cam hanggang sa tuluyan siyang umalis. Ngayon, ito naman po yung gandang balita. Tingnan nyo. First for the Philippines, okay? PCSO's Robles takes a seat on Asia Pacific Lottery Association's Executive Board. Okay, so yung dati nating mga general manager, puro lang yata, abang lang, di ba, sa revenue. So si Robles, malaki ang naiko-contribute nila sa mga, bukod sa kaperahan ng gobyerno, self-generating income to hindi ito, okay mga kapatid, ang PCSO po natin, hindi po ito kumakain ng pera. The moment ang isang GOCC kakain ng pera ng gobyerno ay kapag nalulugi, tama? Kasi sa gobyerno yan so they have to sustain, but not in the case of PCSO ngayon. Sila pa ang nagbibigay ng pera, nagre-remit ng revenue sa national government. Tapos, nagbibigay pa siya ng mga ambulances sa iba't ibang mga hospital. Nalala ko nga nung kakwentuhan namin ito nung nag-presscon siya. And after that presscon, siyempre, matagal kami din nagkita-kita ng mga kapwa BBM vloggers. So, we had chit-chat. Lumapit ito, kwentuhan kami, may dalang bote ng serbesa. So, siyempre, ini-order niya kami. Mahal yun ini-order niya kami, siya magbabayad. So, naka-isang bote ako nun. Kasi hilo na nga ako. Pero masayang nga kwentuhan siya. Sabi nga niya, we're talking about Maharlika, yung ginawa sa kanya. And then, sabi ko, sir, baka naman pwede yung isang isla, yung Catanduanes po, bigyan nyo naman po ng mga ambulances. Sabi niya, anong bayan yan? Saang bayan yan? Sinabi ko, Virac, tsaka meron pa hong iba ron kahit maliit na isla yan, problema pa rin po yung pag-transport ng pasyente papunta ng hospital ng Virac. Sige, lahat ng bayan dyan, bibigyan ko yan ng ambulansya. Sabi ko, pag ginawa nyo yan, sabihan nyo kami para may cover namin. Sabi ko. So, eto, nakita ko naman, kahapon, sabi ko nga, dapat nga, kagabi ko pa ito kinontent. Sabi rito Philippine Charity Sweepstakes, PCSO General Manager Robles has added another feather to his cap. Galing. By being elected as the Executive Committee of the Asia Pacific Lottery Association or APLA. Robles, the first Filipino to join the committee, was appointed at the 2024 APLA Regional Conference held in Hanoi, Vietnam.
Ito noong September 2 hanggang 5. So, now, the APLA, yan, a membership body for lottery operators and suppliers in the region was established in Glasgow, Scotland noong 2000. Okay, so rito tayo. Robles leadership, ano ba yung nagawa niya sa PCSO? Sabi, has been instrumental in driving reforms. Totoo yan. Dami niyang reforms ang ginawa dyan. Increasing revenues and expanding charity programs. At ito po ang gustong pilayin ng mga DDS, ng mga didilis ang utak. Gadilis ang utak. Sabi ko nga, kapag kayo ang nangailangan, huwag na huwag kayong hihingi ng tulong o supporters nyo sa PCSO. At huwag niyong sasabihin, pera yan ng bayan. Hindi po yan pera ng bayan. Okay? Pera po yan ng mga sugarol. Dahil walang buwis na kinakain para mabuhay ang PCSO. Okay? Bagkus sila pa nga ang nagbibigay ng tulong. Ito. He will serve alongside other industry leaders for 2 years. Okay? The committee is led by ng Hong Kong. Okay? And other members, executive. Alright, yan yung message. I'm thankful because being named to this position meant that my fellow gaming leaders recognize and appreciate the initiatives that we have been implementing at PCSO. Correct. Alam mo, hindi ka naman gagawin doon na makasama sa kanilang grupo, sa kanilang hanay. Kasi yan pong organisasyon na yan, ito yung mag-iisip, yan ang trabaho nila. Paano natin mas mapapa-improve ito? Na hindi naman po para mapalawak ang sugalan, bagkus para mas mapaganda pa yung mga serbisyong napapatunguhan, no? Yung natutulungan ng mga pasugalan ng gobyerno. So, hindi mo naman matigil ang sugal. Isa hulihin mo ng hulihin. Ang makikinabang naman yun, mag-ooperate yan underground. Maraming mga tao na yan ang trip nila sa buhay, may pangsugal. Diba? So, i-regulate mo lang. It's been there. Maski nung panahon pa nung matandang Marcos, nandyan na yung PCSO. And then, ang ginawa na lamang pantulong, di ba? Tingnan mo naman ang mga Katoliko rin. Meron din naman sila yung Caritas, di ba? Meron silang ganung foundation. So, dito naman sa gobyerno, we have the PCSO para tulungan, suportahan yung mga iba't ibang ahensya. Sabi ni Nefo Game Farm, may ambag ako dyan, sir. Uy, good job. Di ba? These reforms have resulted in more revenues for the agency. Totoo yun, di ba? Pinakita ko sa inyo mga previous content. Tumaas pa yung kita nila. And besides, yung mga tao, ang daming mga natutulungan, dumadami yung mga multimillionaire. Ako, ano naman ngayon ang pakialam ninyo kung merong mga loan winners, ano ngayon? Sila yung sinuwerteng mabunot. Di ba? Bibigyan nyo ng issues. Ang problema, kakasabi nila na dinoktor lamang ito. Challenge nga sila, even the Senate. Maging si Tulfo, tiklop na si Tulfo ngayon. Nabira ng bira dito at nagpapaniwala sa mga utak dilis. Di ba? Sa mga utak biya. Na yan hindi totoo yan, peke yan, pinipili lang nila kung sino ang bibigyan ng panalo. Kasi yung mga tao na yan edited, pero ang totoo mapupunta kina Marcos. Gago. Tapos sabi nila, sabi kasi nung iba dati, si Marcos mulat sa poll, hindi naman nagtatrabaho yan Nung wala siya sa gobyerno, nung natalo ng 2016 hanggang 2022, hindi naman siya nagtatrabaho. Bakit kako yung mga business tycoon ba nagtatrabaho? They take someone, di ba, to do the job. Kung ano naisip nilang gawin para dumami ang kanilang pera, ikaw, i-manage mo to. Di ba? That's leverage. Yung mga utak dilis, hindi alam yun Ngayon, ang nangyari, mismo si Tulfo, hinamon niya na pumunta roon, pakita namin sa inyo, paano binararaffle yan, paano yung ginagawa, lahat-lahat, wala kaming tinatago. Kaya willing, invited kayo lahat. Wala pumupunta. May isang senador, sabi niya. Kaya tinatawanan niya may ganyan. Kailan ba siya na nga nagtatanong kina Rafi kung kailan daw susunod na hearing Wala na. Tsaka yung taong bayan, mas lalong sumuporta sa PCSO. Kasi syempre, di ba, magpapatulan mo yung mga bashers. Alam naman ng mga tao ang revenue ng PCSO galing sa mga pasugalan ng gobyerno. Tapos alam ng mga tao na yung pag nagkasakit sila, ang tinatawag na ambulansya, darating
galing sa mga barangay, sa mga munisipyo, nakatatak, PCSO. Di ba? So, hindi pa bigat, tulong pang malaki. Okay, sabi rito, under Robles leadership, PCSO has achieved significant reforms, resulting in increase in revenues and expanded charity programs for Filipinos. The agency has contributed 6.7 billion to various government agencies, including 5.4 billion for PhilHealth's universal healthcare and 627.8 million for the Commission on Higher Education. See? Mismo sa PhilHealth pa. Oh, kaya nga walang problema kung yung 90 billion na hindi naman ito excess fund but standby fund lamang kunin at ibalik doon sa national coffers, 'di ba? Para magamit naman ng gobyerno sa susunod na taon o may ibang paggagamitan. Dahil hindi naman komo po na aprubahan ang GAA natin, ang General Appropriation Act na let's say sabi natin ganito kalaking kunwari 6.3 trillion na aprubahan. Hindi po nangangahulugan meron agad tayong pera at hand para doon. Hindi ho. Ang madalas pa nga nyo, wala pa tayong pera para doon. So, inaasahan yan yung mga revenues katulad galing sa PCSO. So far, ito kasi mga kumikita tsaka yung Philippine Ports Authority. Yan ang mga kumikita. Diba? Tapos yung hindi naman kaya ng masustenahan pa ng mga taxes natin, then inuutang. Kaya nga ginawa nila ng Pangulo yung Harlika Investment Fund. Para pag mag-invest ito sa mga magagandang mag-generate ng income, yung kikitain nito, pandagdag din sa panggastos ng gobyerno. Mababawasan ang inuutang natin o baka dumating ang panahon, hindi na tayo mangungutang. Diba? Merong isa hong maliit na kaharian dyan sa, kalimutan ko yung pangalan sa Africa. Mahirap yung kanilang bansa. Tapos sila sa mga resources. Pero, 18 na yata yung asawa ng hari. Ang ginawa ng hari, nagtayo siya ng katulad ng Maharlika Investment Fund. Tapos, ininvest niya sa ibang bansa, kumikita. So kahit nahirap yung bansa nila, hindi sila namamatay sa gutom. Nakakatulong. Lalo na pag nakuha nila yung mga resources nila. Di ba? Kaya lang iba kasing inatupag ng hari na inabungkalin Now, nakakatawa, 6.7 sa, diba? Kasi paano to, ang distribution pala ng kita, 55% ng kita nila sa pasugal, ginagawa nilang papremyo. Let's say yung loto, yung revenue ng loto na naiipon, 55% nun, gagawin nila, ito yung mapapanalunan. Ganon. Tapos, nai-estimate nila yan na, dahil nilakihan natin, nga sabi niya rin sa amin lalakihan ko pa ng lalakihan yung pot money na yan. Para lalong maraming maingganyo. Kumbaga, susugal sila. Sumusugal din ng PCSO. Okay, nung itong nakaraang buwan, ganito yung revenue. Ito yung aming papremyo. So, may nanalo. So, alat na. Okay, susunod na buwan, ganito yung gagawin nating revenue. Malaki. Pag walang nanalo, dagdagan natin uli. Ganon. Ganon ang ganon. Pero 55% ng kanilang kinikita doon po napupunta. Tapos, may mga percentage pa yun, 35%, mga ganon. Parang 15% na lamang ang natitira sa kanila. Kasi yung iba, hospitalization, yung mga tulong-tulong, mga ambulances, mga ganon. So, eto na nga po. Yan. Ang binabagsakan. Okay. Tingnan mo PhilHealth, di ba? Hindi nagdagdag dahok, hindi kinakapos ng revenue mula sa members. Ito pala, meron pang pandagdag silang pondo 5.4 billion. Tapos, additionally, 576.2 million has been allocated to local government units for lottery operations in their areas. The PCSO continues to strengthen its corporate social responsibility efforts, especially in aiding communities affected by natural disaster. Diba? Galing, magaling. Magaling mag-manage si Mel Robles. So, totoo lang nitong PCSO. Yan, parang tawag dito. Parang 2 beses ko palang na-appreciate talaga yung PCSO. Bukod sa yung ngayong administrasyon, tsaka dati pa, tagal ng panahon.
Kasi ang lagi kong nababalitaan dito sa PCSO ay may corruption, tapos naggawa na naman ng pasugalan, hindi naman kumikita. O, tapos ngayon nga nangyari kay Baroga na nagkakapatayan. Ngayon walang issues na, 'di ba walang issues ng ano ngayon na corruption diyan sa PCSO. Kaya ang ginagawa nila, may imbento ng corruption. Peke daw yung mga nananalo. Kaya nga ang tanong ko nga sa mga kaibigan natin na nagsasabing peke 'yon, kung ikaw ba ang manalo ng loto, payag ka i-publish ko sa SOCMED o i-publish ng PCSO ang pangalan mo, yung pagmumukha mo, o pati pangalan mo, hindi na address mo, payag ka. Ayaw din naman nila, no, o gago? Bakit kinukontra mo yung ginawa nila na ini-edit yung itsura ng mga tao ron na nanalo? Pwede naman kayong pumunta sa PCSO, kung di kayo naniniwala, ask them. Totoo ba na may nanalo ngayong nakaraang draw? Totoo. Pwede bang malaman? Diba? Kung sino yung tao na to. Pwede naman. Pipirma ka ron ng confidentiality. Kapag nakita mo yung pangalan ng tao, detalye niya, hindi mo ipagkakalat. Kapag kami nangyari sa tao na yun, ikaw yung mananagot. O, diba? Pat ayaw nilang gawin yun. Kasi they know, mapapahiya lang sila. Nga yung mga opposition, kunwari yung hindi naman legitimate, talagang distraction lang ang gusto nilang mangyari. Pero kay Mel Robles, tinatawa-tawanan lang sila. Sinampahan pa nga si Maharlika ng kaso Gusto pa nilang palitawin, Mel Robles, mahirap lang na tao. Alam niyo ba yung katabi ng Cloverleaf Market diyan? Meron diyan na palengke rin. No, bagsakan din ng mga produkto. Pilit itong kinukuha ng mga Ayala. No, ayaw niyang ibenta. Kasi sabi niya, maraming mawawalan ng trabaho. Sabi ni Robles. Alam mo ang ginawa niya? Ito na pagkwentuhan namin to ni Tita Helen Shout out sa inyo dyan, magkapatid sa California. Sabi ni Robles nun, alam ko nung panahon pa yun ng pandemic subukan nyo lang. Sabi niya kasi hinahanapan ako na anong butas sa City Hall. Subukan nyo, wag nyo tigilan yan. Gagawin kong sementeryo yan. So, ibig sabihin, pagka makulit talaga etong mga Ayala, nakunin yun, makuha sa kanya na kumbaga, mailit ng City Hall, tapos bibilhin ng mga Ayala sa murang halaga, market value lang. No. Sabi niya, pag ginawa nyo yan, na pinilit-pilit ninyo, ang gagawin kong sementeryo. Pag ginawa niya ho kasing sementeryo yan, ang mahal ng value niyan, nasa EDSA yan. Anong EDSA? Tapos katabi yung Ayala Mall. Di bagsak yung valor ng Ayala Mall. Sino ba naman pupunta ron, lalo gabi? Tapos may sementeryo sa tabi. Wala akong nagtatayo ng mall sa tabi ng sementeryo. Sa feng shui po, malas yun. Ay, nako. So sa kanya, hindi niya binibenta yun. Kasi iniisip niya, yung maraming mga na mawawalan ng trabaho. Yung mga nagtatrabaho rin sa kanyang palengke. Okay? So, again, congratulations syempre kay Mel Robles. So, tiyak dito, asartalo na naman yung mga kontra-kontra na to dito ho kay Mel Robles. Again, kauna-unahan yan, first for the Philippines.